Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, greetings. I hope this letter finds you well. Always be in a good health with your family and loved ones. Thank you for taking the time to read this introduction, and I genuinely look forward to being of sharing my past when I was 27 years old on last 2013. Moreover, this shall be a challenge to any of your listeners to be more sensitive and careful when working at Kingdom of Saudi Arabia. To be honest with you, 95% here are gays. This is what I understand to the people who are working here. Furthermore, if you mention the word backside, people will think something and dreaming immediately, where I used to make me laughing. Let me share to you that one time stand in the midst of my people, and I told them that the stickers are going to distribute and it shall be placed at your backside, that immediately all are lappings. Suddenly, I told them, place or stick it on the backside of your helmets until the session ends. Everyone keeps on lapping. At natatawa na lang ako kapag maalala ko ito tuwing mag-isa ako. Kind regards to all the listeners and God bless you. Kuya E, habang papalapit na ang araw ng aking paglipat sa work location ko, ay nagplano kami na gumala sa Jeddah Center or Balad kung tawagin. Kung kaya, nagbihis kami at pinili kung gagamitin ng pure white na long pants or white cargo long pants ko. At doon, gumala kaming lahat at namili ng kung ano-anong magustuhan ng aming mga mata. Kumain sa Pinoy restaurant at bumili ng mga Pinoy bread at nag-ikot sa kung saan-saan. Sabi ko sa kanila ay bibili lang ako ng albaik na parcel at tatawag na lang kung sino ang maunang pumunta sa aming tagpuan kapag uuwi na kami. Sa aking paglalakad, papunta ako sa albaik ay napansin ko na halos lahat nakatingin sa akin, tapos kinakawayan pa ako ng kanilang mga kamay na may kasamang kindat ng mga mata at smiles mula sa matatamis nilang mga labi. At sabi ko sa sarili ko, ano bang meron sa akin na ganyan sila kung tumingin? Naka full white lang naman ako ng long sleeves at cargo pants kung ito. Kung kaya ay sinuklian ko rin sila ng ngiti at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa albaik. Ang albaik ay sa Jeddah lang meron during that time at wala sa Riyadh, Eastern region ng Saudi Arabia, kasi nakaba ng product na ito na masarap ang ingredients nito at kapareho lang sila ng KFC or Jollibee, pero ito kasi ang pinakamabili at mahaba-haba ang pila dito kaysa KFC at Jollibee. Kasi ang tawag ito ay walang pila, kaya kung nagmamadali ka ay sa KFC or Jollibee ka na lang. At dahil hindi naman ako nagmamadali ay sa albaik na ako pumila. Kahit mahaba at matagal ang hintayan, pagdating ng 2018 ay doon pa lang ito nagbukas sa ibang region ng KSA, lalo na nang mapalitan ang kanilang hari sa bansang ito. Lumipas ang ilang mga araw ay Friday morning, naglakad na naman ako mag-isa kasi a-attend lang sa church service, kaya sinabihan ako na maghintay at sunduin ako ni Kuya Mike. Si Kuya, pero nainip ako at parang gusto ko namang maglakad. Kung kaya, naglakad ako at sinuyod ko ang daan hanggang sa malayo ang nilakad ko ng almost 2 kilometers. At doon ako naghintay kay Kuya Mike. Pero maya-maya lang ay lumapit sa akin ang isang patrol car ng pulis at tinanong ako kung ano-ano at sinabihan na sumakay ako sa kanyang patrol car at siya na maghahatid sa akin kung saan ako pupunta. At after 10 minutes, dumating na si Kuya Mike. Kinausap niya ang pulis at nagulat ako na ang galing niya magsalita ng Arabic language. At pagkatapos sila mag-usap, sinabihan niya ako na sumakay sa kanyang car at ang pulis ay umalis na sa amin, at habang nasa car kami ni Kuya Mike ay nakatanggap ako ng masarap na sermon at sinabi sa akin na buti na lang naabutan kita dahil sa kulay puti ng iyong mga balat ay hindi kanila titigilan hanggang sa ikaw ay makuha nila. Sinabi pa ni Kuya Mike sa akin na napakaliwanag ng sinabi ko sa iyo na hintayin mo ang tawag ko at
Kapag tumawag ako ay nariyan na ako sa labas ng accommodation mo at doon ka palang dapat lumabas. At huwag kang lumabas nang wala akong sinasabi sa'yo. At nang dumating kami sa Christian church na dadaluhan namin ay kumatok si Kuya Mike at pagbukas ng pinto ay agad akong sinabihan na, Kuya Reggie, bakit sobrang puti mo? At sabay sabi na, nagpaturo ka ba ng glutathione? Na ikinagulat ko naman na tanong niya sa akin at sinagot siya, Kuya Mike, na ganyan lang talaga at hindi naman niyang gumagamit ng glutathione. Na siya namang sinagot ko na wala akong alam sa sinasabi mong injection na glutathione at ganito lang talaga ako na natural lang kaputian ng balat. Hanggang sa muli at himay-himayin ko muna ang ibang nangyari sa buhay ko na ma-recall ko ang lahat ng ito at mahibahagi sa channel mo. Hanggang sa muli, maraming salamat po, Reggie. Okay, tutuloy po natin ang kwento ni Reggie. Ako medyo mamaiksi lang pala yung naging sumunod na letter mo. Anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.